Magandang umaga po sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Doon po sa mga hindi pa po ninyo alam itong build project na ginawa po ng ating former President Duterte, na kung saan po ay ito po yung Skyway Stage 3. Ayan po. Magmula po yan dito sa sakop na po yata ito ng Laguna. At ang mag-i-end po ito ng Balintawak, at tatagusin niya po yung North Expressway. Ayan. So gusto ko lang pong ipakita sa inyo lahat ito dahil nga ito yung katunayan na sa termino ng ating Pangulong Duterte ay marami po siyang nagawang ganitong infrastructure. Ito na po yung stage 3 nga na Skyway. So ito po yung napakahaba at grabe po ang ganda, sobra. At matawag dito yung less sa traffic. At ito po ay pinapakita ko lang po sa inyo dahil napakalaking bagay po ito na kagaya nating mga motorista. Kagaya po niyan ay tingnan nyo naman po, napakadalang po yung mga dumadaan dito at talagang walang traffic. So yan po, at para gusto ko lang po ninyong makita ito. But anyway, may mga portion po dyan na may traffic ay dahil po siguro may mga aberya, ganun lamang po yon. At panoorin nyo lang po at para ma-enjoy nyo po yung pinagawa ng ating Pangulong Duterte. At talaga ngayon ay tinatamasa na ng lahat ng mga motorista. At ayan, at ganun lamang po yon. At kung ikukumpara natin itong sa presidenteng bangag na ito, na 2 taon na siyang mahigit, wala pa siya nagagawa kundi suminghot ng suminghot. Ayan po, kitang-kita nyo naman po yung gaano kaganda at wala pong katrapik-trapik. Ayan, at ayon dito po sa portion na ito ay doon po kasi sa unahan ay parang mayroon yata silang hinarang doon na motorista. So hindi ko po eksaktong nakita dahil nandito ako sa gilid. At kaya po nagkaka-traffic na ganyan. At yun nga po yung sinasabi ko, may mga pagkakataon po na ganito, kagaya niyan, sinasabi ko nga kaya nagka-traffic yan ay dahil nga po sa parang hindi natin alam kung bakit hinarang nila yung isang motorista diyan. Kaya po nag-build up ng traffic na ganyan. Pero usually po pagka walang aberya, yan po ay malinis po yan. At yan makikita niyo po yung talagang kaganda na project nitong si President Duterte. Ayan.
Ito po yung continuation ng pagdaan po namin dito. Yung galing po kaming Mindoro, papunta po dyan sa Bulacan, Bataan at sa Tarlac. Ito po yung continuation nito. Yung nilive yung nilive ko po. Grabe yung ubo ko. At masyado po kasing naabasa ako ng nabasa. Ang lakas po kasi ng ulan yung galing namin sa Mindoro. At kaya ito ang resulta. Inubo na ako. So yan po, makikita nyo pa rin po na matraffic. Ay sabi ko nga po kanina na yan po ay mayroon pong hinarang dyan. Hindi po natin alam kung ano po yung hinarang na yon. Baka siguro nag-violate ng traffic or whatever. So hindi po natin alam. Kaya po nagkaroon ng build up ng traffic na ganyan. Yan po, ito po ay sa ibabaw po yan ng Skyway. So sige, wag na natin pansinin muna yung traffic na yan. Basta ang gusto ko lang pong i-highlight dito ay napakaganda po itong ito, Skyway na ito. Nagginawa po ito ng ating Pangulong Duterte. At siguro tapos sasabihin nitong si Bangag na ito na wala raw nagawa si Duterte. Ay siya kaya, ano kaya ang ginawa niya? Ay masasabi ko, siguro humigop lang ng humigop ito. Ito yung nagawa niya. At napaka-unfair yung sasabihin niyang wala raw ginawa si President Duterte. Samantalang napakarami na mga ginawa niyang mga ganitong mga construction na kung saan ay karamihan dito ay mga tulay. Ayan. Ay pinapakita ko lang po ito dahil nga po yun po ating mga subscribers at mga followers nating mga malalayo dito, yung mga nasa Visayas at Mindanao na hindi pa po nila alam itong Skyway na ito. Ay kaya po gusto ko lang po ipakita sa inyo para mayroon po kayong idea na ganito po napakahaba po itong tulay na ipinagawa ni President Duterte nito. At kaya wag po tayo magpapaniwala itong mga paninira nitong Bangag administration ito, dahil ang alam lang po nila magnakaw. Magnakaw na magnakaw. Ayan. Ay kung ito si President Duterte may build project, itong mga itong mga ganitong mga kagagandang mga tulay, ay ito naman si Bangag ay higop project. Ayan. So wala po talagang imagine niyo namudmod na naman sila ng namudmod sila ng pira sa tawi-tawi. Pero yung sinasabing 3,000 daw bawat isa, okay lang po yun wala pong problema yung mamimigay ka, di po ba? Pero ang problema po doon, namigay sila ng 3,000 daw kuno isang tao. Pero ang totoo nun, pinapirma lang po sila, tapos 500 lang po yung natanggap ng mga tao. Mayroon pa nga daw po 300 pesos lang. Tingnan nyo itong mga panluloko, itong mga putangan, itong mga ginagawa, itong mga animal na ito. Di ba? Papipirmahan nila ang tao at sasabihin na may migay para bumango sila sa mga taga-tawi-tawi. At ayan, sa buisit siguro nila, nilason sila doon. At nagtae itong mga congressman na mga ulupong na ito. So ayan,
At sana nga tinuluyan na ng mga taga-Tawi-Tawi na lasunin talaga eh. Sino ba naman ang hindi magagalit niyan, hindi maglalason niyan ay kung naman yung pinapipirman 3,000 bawat isang tao, pero ang nakakarating lang sa kanila 300 or 500 pesos lang. Di kinupit na nila. Wala po talaga silang ginagawa kundi iniisip kung paano talaga makapangupit tong mga animal na ito. Dyan po yan sa unahan po nito yung hinarang at kaya ito nag-cause ng traffic. Pero ulitin ko lang po sa inyo, wala pong traffic dito, wag lang magkaroon ng aberya. Either may nadisgrasya or kagaya nga noon yung sinasabi ko, may hinarang na motorista dito ng mga skyway traffic forces. So kaya yan po. At pero wag nyo na pong intindihin yan, ang totoo po talaga walang traffic po dyan kasi nasa taas po yan, skyway nga po yan eh. At kaya tingnan nyo, halos kalahati ng building ang taas nitong skyway na ito. Ayan, makikita nyo naman po. Basta yung gusto pong kuhan, ang purpose lamang po nito ay gusto ko pong ipakita sa inyo yung kagandahan nitong skyway na ito na project po ni President Duterte. At yan po, doon so hindi pa nakakaalam mga viewers natin ay yan po. Grabe po yan, napakahaba po niyan. Magmula po Laguna, sakop na po ng Laguna yun eh. Oo. At tapos hanggang dyan po sa Inlex yan, yung magdudugtong po ito ng North Luzon Expressway. Ayan po, magdudugtong po yan. So kung pupunta ka ng Baguio, mula ka dyan sa south, pupunta ka Baguio, hindi ka na po kailangan dumaan sa EDSA. Hindi ka na rin po kailangan dumaan dyan sa kung saan matatraffic. Yan po. So dito po sa Skyway, dire-diretso po yan. Pero sayang nga lang at nagkataon na naipakita ko ito, na videohan ko ito na ganito ka-traffic. Pero wala po yan. At yun nga po, kaya po yan ay yun pong galing kami Mindoro kahapon. All the way po kami dyan sa Bulacan, Bataan at saka Tarlac. So ngayon po ay yan, kaya ko lang binidyohan po yan.
Ayan po, makikita nyo na po kung gaano po kaluwag ang expressway na yan. At yan po yung sinasabi ko na napakalaking bagay po yung ginawa na ito ni President Duterte. Yan po, kaya ko po ipinapakita ito dahil ang sinasabi po ng bangag administration ito na wala raw pong ginawa si President Duterte. Ayan po, namin po ninyo yan kung gaano po kaganda yung expressway na yan. So, grabe. Napakalaking bagay po yan sa mga motorista na kagaya natin. Yung dumaan po dyan na wala po talagang ka-traffic yan. Yan po ay tatagos na po yan doon sa Inlex. Yun yung North Luzon Expressway na kung saan po ay dire-diretso na po yan. Doon sa Baguio, Pangasinan, saan ka man po gustong pumunta, sa Ilocos, gano'n, yan na po, dire-diretso na po yan. So, ganyan po, kaluagan traffic nitong skyway na pinagawa nitong President Duterte. Ay samantalang kung dadaan ka ng EDSA, yan po ay i-spend ka ng at least 4 hours po sa EDSA kung kayo ay dadaan ng EDSA. Pero dito po ay 30 minutes lang po mahigit. Ganyan po kabilis dito sa skyway na ito. Kaya muli po yung sinasabi ko na ito dapat ang ginagawa ng gobyerno sa halip na wala silang ginawa kundi ang mangawat ng mangawat. Sana ito ang dito nila sana inuubos ang pira ng Pilipinas. Okay, yan ang problema, inuubos itong si Kumar na ito, ang pira ng Pilipinas, dadalhin niya doon sa anghit na bansa niya. At dito nagkakalat itong animal na ito ng kaanghitan nitong hayop na ito. Yan. Grabe ang ganda. Sobrang ganda nitong skyway na ito. At talaga namang kung inyong i-imaginin ay talagang hindi kayo mabuburyong dito sa pagbabiyahe. Dahil nga pag nasa Metro Manila ka, talaga namang ang traffic ay talagang grabe, nakakakon talaga. Talagang hindi lang iinit yung bunbunan mo, pati yung talampakan mo iinit. Again, doon po sa aking mga subscribers, mga followers, viewers, doon po sa hindi nyo pa po nadadaanan or nakikita itong ng aktual, itong Skyway Stage 3 na pinagawa ni President Duterte, ay ito na po, makikita nyo po rito sa bidyong ito. At gusto ko lang po talagang ipaalam sa inyong lahat na napakarami pong ginawa itong ating President Duterte. Kumpara dito sa bangag na administration ito, ni kahit nakaputol na tulay, wala man lang ginawa. Busy sila sa pagpapapugi itong mga animal na ito. Hindi naman mga pugi, mga mukhang mga bayawak, mukhang ulupong, kagaya itong mga congressman na pumunta ng Tawi-Tawi, mga mukhang ulupong, nagpasikat na nagpasikat, nagpapugi na nagpapugi, na samantalang mga mukha naman nila
talaga namang hindi mo maintindihan kung mga mukhang tao, mukhang mga hayop. Yan, imaginin mo, mamimigay sila, kunwari, 3,000 pesos. Sinabi ko na po kanina, pero gusto ko lang pong ulitin. 3,000 pesos lang yung pinamimigay, 3,000 pesos yung pinamimigay nila bawat isang tao, pero pagkatapos nilang pipirma, babawiin nila at 300 or 500 na lang po yung totoong na ibibigay nila. Ganyan po kahayop itong animal na itong tambaloslos na ito. Saka yung mga ulupong na mga kongresista na sumama doon, at yun na nga, hindi natin malaman kung talagang nilason o talagang nalason. Food poisoning, ika nga. So hindi natin alam. Pero palagay ko, nilason na nga yun. Dahil dapat lang talaga lasunin itong mga animal eh. Kaya nga sabi ko, pag dito sila pumunta sa amin sa Mindoro, ay may kalalagyan sila. May uuwi na nakaataol. Maniwala kayo. Sa sobrang buwisit ko, ito, hanggang ngayon, hindi pa nga ako makagawa ng sarili kong video dahil sa wala talagang oras. At nag-upload lang po ako nitong mga binidyohan ko at saka itong kay Maharlika. Dahil gusto ko rin po kasi na may palaganap din itong mga content ni Maharlika na kung saan ay pagbubulgar nitong kasamaan itong butod na ito, na kung saan po ay talaga namang nangyari yung pangingidnap nitong butod na ito na kasangkot itong si Kumar Anghit na ito. So yun po eh. So kaya po kung mayroon po akong in-upload din dyan na video po ni Maharlika, panoorin niyo po at yung po mga hindi nakapanood sa mismong channel niya ay mapapanood niyo po rito sa channel ko. At yan naman po ay pinagpapasalamat natin kay Maharlika na patuloy siyang nagbibigay ng information sa atin, patuloy niyang ibinubulgar ang kasamaan ng Butod at Bangag administration ito. Ayan. Ayan po, nakita nyo naman po kung gaano kaganda itong skyway na ito. Kitang-kita nyo naman po. Yung kanina, una doon, ay sabi ko nga po, mayroon pong hinarang yung traffic enforcer doon. So, hindi natin alam kung ano po yung hinarang na yon. So, kita nyo naman po, talaga napakabilis ng mga pabiyahe. Ayan po, sa totoo lang po, mabibilis po yan dahil nga skyway, wala pong ka-traffic talaga. So kung ganito man lang sana ang utak nitong bangag na ito, sa bagay hindi na tayo mag-i-expect na magkaroon pa ng magandang utak ito eh. Kasi nga, di ba nga, bangag nga. So wala na. So ang talagang alam lang nila, magnakaw na magnakaw para may pambili sila ng hihigupin nila ng hihigupin. Ayan. At ganyan po kasama itong administration ito na bukod na sa pinapahirapan nila itong mga kababayan nating mahihirap, ay talagang pinapatay na talaga nila. Grabe po, napakataas po talaga nitong tulay na ito. So, yan, kita nyo naman yung mga building na yan, no? Halos sa, kung imagine nyo, halos sa kalahati ng building, itong taas itong tulay na ito.
So, ganyan po. At talagang napakaganda. Kung tutuusin po, para tayo nasa, pa na rin nasa ibang bansa na rin yung mga ganyan na mga skyway na yan. At siyempre, hindi pa rin natin masasapawan yung mga nasa ibang bansa. Kasi nga, kung ito sana nagkaroon sana tayo ng presidenteng kagaya ni President Duterte, tapos nasundan ng isa pa rin ang utak ay Duterte, ay tuloy-tuloy sana yung mga infrastructure project natin at lalo pa sanang gaganda. Ay ang problema, natigil na po yung build. Kundi dito ngayon, ang uso na po rito, higop. Ayan. So, ganun po. At yan po, makikita ninyo. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yan. At grabe. Ayan, sa lahat po ng mga subscriber ko ay gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na pakaingat po kayo lagi para hindi po kayo magkasakit. At ingatan nyo po yung inyong mga chikiting, mga anak, na huwag nyo pong pabayaan na nauulanan sila or naaambunan. Kasi nga po, napaka po ngayon, napaka-delikado na po ang panahon ngayon. Dahil hindi natin alam kung itong mga pinapaulan nila dito ay may kasama na pong virus yan. Hindi po imposible yan dahil alam po natin yan dahil basta mayroon po akong alam sa ganyan. So, yun po, pakaingatan nyo po na huwag nyo pong pabayaan yung inyong mga anak na pag-alagala lalo na kung umaambon. Ayan, at ito po ay malapit na po ito sa Inlex Balintawak. Ayan, malapit na po yan sa Inlex Balintawak, na kung saan po ay yan po, sabi ko nga, magdudugtong itong Islex at saka Inlex, South Luzon Expressway at saka North Luzon Expressway. So, ayan po, yan po yung pinakamagandang ginawa ng ating dating Pangulong Duterte na talaga namang may puso na masasabi. At ito namang bangag na ito, ngayon, ultimong isang poste ng tulay, wala pang naipapagawa ito. Puro lang porma itong mga animal na ito, lalo na yung kanyang pinsan na ito, itong tambaloslos na ito, ay magpapapugi na hindi naman pugi. At katunayan, mukhang mga ulupong yan, mga congressman na yan di ba? Pansinin nyo yung mga mukhang ulupong yan. So, ayan, at sabi ko nga po, malapit na. At masaya po akong ipinakita ko sa inyo ito dahil nga siyempre hindi naman po alam lahat ng ating mga subscribers ito, mga followers.